Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Umaga pa nga lang ay dumating na ang manananim at mambubunot ng punla. Yung iba nga ay naka-tricycle at yung iba naman ay nakamotor lang. Pumunta na nga sila dito sa likod ng bahay at nagbihis na diretso. Pagkapalit nga nila ng pantrabaho ay dumiretso na rin sila sa bukid. At kanya-kanya na nga sila ng lusong at naghahanap ng mapupwestuhan. Samantalang ang iba naman ay maghihintay muna ng punla para itanim. Ganun nga kasi ang diskarte nila para matapos agad, may nagtatanim at may nagbubunot. At mahirap nga din pala magbunot ng punla. Mabuti na nga lang malambot ang lupa. Dahil kung hindi, mahihirapan sila ng husto. Malayo pa nga ang pinanggalingan nila ate at kuya, mga taga-Bangkal pa sila. Dumayo pa nga sila dito para magtanim. Habang nagtatanim nga sila ay niyaya ko naman si Arnel para bumili ng ilang gamit sa loob ng bahay. Huli nga akong dumaan kay Kaabra para bumili ng envelope na gagamitin sa Tarapabasa. Pagkabili ko nga ay agad na rin akong umuwi para magluto ng sinigang na tilapia. Kumulo na nga ang tubig kaya nilagay ko na ang sibuyas at luya. Sinunod ko na nga rin ang tilapia. 3 peraso nga ito mga Marcy na dala pa ni Tata Pedi. Hinati ko na nga lang sa gitna para naman kahit papaano ay maraming makakain. Habang nakasala nga ang niluluto ko ay sinilip ko naman ang manananim. Nung bumalik nga ako sa aking niluluto ay inilagay ko na rin ang kangkong. At isinunod ko na rin ang sinigang mix. Kangkong na nga lang ang ilalagay ko dahil maliliit pa ang talong. Fast forward naman tayo mga Marcy, kinabukasan nga umagang umaga naisipan kong magluto ng banana cake. Ito pa nga yung saging na nasa puno kahapon, kinuha ko na nga dahil nangalahati na naman. First time ko nga magluluto ng banana cake at walang kasiguraduhan kung mape-perfect. Susubukan ko nga lang magsalang sa kawali at hindi ko nga alam kung maluluto pati gitna. Inuna ko na nga ang saging at isinunod naman ang harina, lalagyan ko na nga rin tuloy ng tubig. Dudurugin ko nga muna siya ng husto bago ko lagyan ng ibang sangkap. Hindi ko nga inubos ang harina para kapag nasobrahan sa tubig ay may ilalagay uli ako. Nakahanda na nga rin lahat ng gagamitin ko. Eto nga at maglulusaw na rin ako ng baking powder. Imimix ko nga muna siya bago ko ilagay. Natatandaan ko nga ang sabi ni Ate Shone, kailangan daw magbubbles ang baking powder. Nang sa ganon ay umalsa ang anumang lulutuin. Inilagay ko na nga rin ang 2 itlog. At isusunod ko na rin ang condensed milk. Ilalagay ko na nga muna lahat ng sangkap para ma-mix ng husto. Maliit na condense nga ang aking inilagay imbes na evaporada. Nang sa ganon ay 2 kutsarang asukal na nga lang ang aking ilalagay. Dahil nga matamis din naman ang saging. Lalagyan ko nga rin ng konting asin nang mag-balance ang lasa. Perfect nga itong pang merienda mga Marcy. Kaya kung wala pa kayong naiisip na merienda or di kaya almusal, subukan nyo nang magluto nito. Madali lang din naman gawin lalo na kung may oven kayo. Imimix ko nga muna at saka ko ilalagay ang butter. Napansin ko nga na sumobra sa tubig kaya ilalagay ko na ang natira kong harina. Ito nga mga Marcy at inilalagay ko na. Ang kailangan na nga lang ay mahalo ng husto at madurog ang saging. The rest pwede na nga siyang lutuin. Habang naghahalo nga ako ay narinig ko si Arnel nagpapaandar ng makina. Pagkita ko nga ay daladala niya ang suyod. Binalikan ko na nga rin ang aking ginagawa at isasalang ko na rin. Nilagyan ko nga muna ng butter bago ko ilagay ang aking ginawa. Nang sa ganon nga ay hindi dumikit. At ang kailangan nga lang ay mainit na husto ang kawali. Ito nga mga Marcy at ibubuhos ko na lahat. Sana nga lang ay maluto at maganda ang kalalabasan. Dahil first time kong nagluto nito, kailangan lang mahina ang apoy. Para siguradong maluto pati gitna. At tatakpan ko nga ng takip ng kaserola para magpantay ang luto. Natutunan ko nga ang paglulutong ito kay Ate Shone pero ngayon ko nga lang ginawa. Dahil nga iniisip ko wala naman kaming oven. Sinubukan ko nga lang talaga kung maluluto sa kawali. At eto nga mga Marcy, binaliktad ko na nga. Naluto naman nga at muntik pa ngang masunog. Tiningnan ko naman nga ang gitna at naluto naman. Basta nga lang mahina ang apoy. Okay lang naman ang maghintay ng ilang minuto. At least hindi sayang ang effort mo sa paggawa. Ay nako, ang dami ko na namang sinabi, muntik na namang magkandalasog-lasog ang aking ginawa. Ito na nga mga Marcy ang kinalabasan ng ating banana cake. Nagluto na nga rin ako ng itlog dahil may tira kaming kanin kagabi. Para kapag may gustong kumain ay may maiuulam sila. Aalis nga kasi ako kaya nagluto ako ng maaga. Sasamahan ko nga si Jello magpa-open bank. At dadaan nga rin tuloy kami sa school ni Clarence para kumuha ng module. Kaya lang pagdating sa school ay libro ang nakuha ko. Binago nga daw kasi ang schedule. Dito ko na nga lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat sa panonood. God bless!